Hello guys! So, kamusta kayong lahat? Tara, samahan nyo na naman ako mag-bake. So, for today's video guys, magbe-bake po tayo ng apple turnover again. And then, ipapakita ko po sa inyo guys kung paano po mag-fold ng iba't ibang klaseng pastry. And, mayroon na po pala akong naluto na una. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ito po yung itsura niya ng ating gagawin. So, ayan guys. Tingnan nyo naman guys. Ang ganda, di ba? So, baka gusto nyo pong matuto kung paano mag-fold niyan. So, gagawin po natin yan guys. Ayan, ang cute. So, let's start. Ayan. So, ayan na po yung aking pastry. Nakat ko na po yan sa square. And then, ikakat lang po natin ito guys. Ganito. So, ikat natin yung gilid. And then, dito rin. Easy lang din. Ayan. And then, ipo-fold lang natin. So, first, ganyan yung pag-fold, guys. Hindi pala ako, guys, nagsusuot ng gloves kasi alam nyo, kami lang po ang kumakain ng mga ginagawa ko. Kaya, maninis po yung kamay ko. Kaya, hindi na ako sumusuot ng glove. So, yun lang guys. So, ganyan pag-fold. Diba? Very easy lang. And then, nasa inyo po guys kung lagyan nyo ng, ako yung una kong ginawa is yung strawberries at blackberries. So, lagyan nyo po yung sa gitna niya. And then, kung meron po kayong mga fresh strawberries at blackberries, lagyan nyo rin po. Pero ako hindi ko na nilagyan yung blackberries ko. So, yung ginamit ko dyan is yung blackberry jam na ginawa ko noon. Napaka-easy lang. And then, tulipat natin sa baking tray. So, magamit lang tayo nito guys para hindi masira yung ating pastry. So, ililipat ko lang sa baking dish or tray. Ganyan. So, ganyan lang guys. Pakadali lang. And then, i-add lang po natin ng strawberry jam. So, may ginawa na po akong jam noon. So, yan lang po ang aking gagamitin. So, yan lang. So, i-add lang natin ng ganyan. And then, mag-tap lang po tayo ng strawberries. So, ito guys. So, frozen itong strawberries ko kasi nung nag-strawberry picking kami, ang dami kong mga strawberries. Kaya, syempre, nalagay ko sa freezer. Alam niyo naman guys, ang hilig ng mag-bake ng lola nyo. So, yan talaga ang hilig ko guys, mag-bake. So, gawa ulit tayo ng isa. Hindi ito masyadong perfect yung square. Maganda pag yung perfect talaga ang square niya. Kasi pag na-form mo siya, parang bulaklak talaga na ano. Perfect. Ganyan. Paka-easy lang. Yan. Ay, pakatiba. So, ganyan lang. So, yung fold niya, start ka sa dito, and then yung isa, and ganyan. So, parang ang laki ng kabila. Hindi ko yata na-slice na maayos. Pero okay na yan guys, kasi tayo lang naman po yung kakain, hindi po natin yan ibibenta. Kaya okay lang yan. Diba? Ayan. So, i-add na naman natin yung ating strawberries jam. Ganyan. Napaka-easy lang to. So, alam nyo kasi guys, pag mahilig kayo mag-bake, gusto nyo talaga matuto kung paano po ginagawa yung paano mag-fold ng mga pastry. Then, magawa din tayo ng blackberries. So, ayan.
Kasi yung pastry ko ginawa ko rin noon guys. So na-upload ko na po yung video nito kung paano ko ginawa. So maybe isang klase naman yung aking gawin. Isang style. Huwag na tong pastry. Gamit tayo ng panabago. So ayan, na-ready na po. Kasi nung ginawa ko yung pastry ko, naka-ready na lahat din guys. Then, nilagay ko lang sa freezer. At syempre, kung gusto ko mag-bake, lalabas ko na lang. Parang dito as in perfect yung square. So, kakat natin siya guys. Yung ginamit kong cutter is yung pizza cutter. Kung wala kayo yun guys, knife pwede naman. Ayan. So, yan ang perfect square na yan. So, ipakita ko yung isang klase kung paano nila ginagawa yung iba't ibang klaseng pastry. So, ayan. Ikakat lang po natin dito. Ayan. Ganyan. Then, yung isa din. Kabilaan din to guys. Oops, parang hindi yata perfect. Nobody's perfect naman guys. So, okay lang yan. Pag nagkamali ka, pwede naman ulitin. And then yung kabila din. Easy lang. Dati guys, pinapanood ko lang din to sa video eh. Pero sabi ko, gusto kong itry. Kasi parang ang dali lang nila ginagawa. Yan. Kung malaki sa gilid, so syempre pwede naman natin ikakat. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung pwede na natin ma-fold. Dapat pala talaga yung knife talaga yung ginamit ko. Kasi pag yung knife lang na ganito, parang hindi siya masyadong ano. So, ayan na. Then, ipo-fold lang natin ang ganyan. Ganyan, guys. Tingnan yan. Siyempre, fold din natin yung kabila. Ayan. So, ganyan lang. Napakadali lang, guys. So, ganyan. And then, ipo-fold din natin doon sa kabila. And then, ilagay natin yung ating jam dito. Parang iba yata. Okay na nga. So, yan. Ganyan. So, yan guys. Then, parang iba yata itsura. Okay na yan guys. Kasi lalagyan na natin ng jam yung sa gitna niya. So, okay lang yan. Ilagay natin dito sa ating tray. Then, add na po natin yung ating blackberry jam. Tagal ko magawa. So, ayan lang guys. Ilagay nyo lang sa gitna. Ayan. Perfect. Ayan na. Ayan. Then, gawa naman tayo ng apple turnover. Yung apple turnover last time gawa na ako nito. So, syempre, ayan, ready na siya. Kasi nilagay ko na, ginawa ko na kanina. Para pag mag-video ako, ready na. So, ito po yung aking apple turnover na panglagay sa loob niya, guys. So, dati, nag-upload din ako nito ng recipe kung paano ko po niluto. So, tingnan nyo na lang po sa aking uploads kung interesado kayong matuto.
Ayan. Tanggalin natin to. And then, close natin guys, ganyan. So, gamit tayo ng fork mag-close ng ating apple turnover. So, sa kabila, same din sa kabila guys. Close nyo rin na pag ganyan. Ka-easy lang, no? Pero pag hindi ka interesado, pag pinapanood mo, syempre ayaw mo talaga. Then, lagay natin dito. May space pa tayo dito, guys. Ayan. And then, meron pang isa. So, ito naman yung isang kasi. Pero dati na-upload ko na to dati. So, ayan. Mas maganda pag gawin yung advance yung pastry. Kasi matrabaho talaga pag ginawa yung pastry. So, yan. Yan, ikat lang natin dito sa gilid. Pakita ko na to dati guys nung nag-bake ako ng apple turnover din. Pero malaki kasi yun. So, ito yung maliit lang na version. And then, ito din. Cut din tayo dito sa gilid. And then, continue lang ikat. Diba? And then, i-add lang po natin yung ating apple sa gitna ulit. Yan lang. Medyo damihan natin guys kasi masarap pag marami. Ang dami ko nitong mga apples na ganito guys na ginawa. Niluto ko and then nilagay ko lang sa freezer. So, pag magka-decide ako na magawa ng apple turnovers, lalabas ko lang sa freezer. So, ito guys mag-close. Ganyan lang. Easy lang din. Pero syempre, pag hindi ka interesado, ayaw mo talagang itry. Parang nanigas na yata yung pastry ko. Kasi nilagay ko sa ref. So, niluto ko muna yung una. Ayan. Ganyan lang. Then, i-bake natin mamaya-maya. So, yun na guys. So, ipupush natin to para hindi lumabas yung mga sauce niya mamaya pag nag-bake. Kasi pag yung pastry, pag na-bake po natin siya guys, parang lumalaki siya. Parang bumubukas yung ano. So, kailangan isi-sealed natin yung dito sa gilid. Para hindi po lumabas yung ating mga sauce sa apple turnovers. So, ilagay ko yun dito sa gilid. Ayan, gamit lang po tayo ulit ng ganito at ilagay sa baking tray again. So, ganyan na guys, napaka-easy. O, diba? So, sa lagi nyo papanood ng mga video guys, may matutunan kayo. Kasi ako dati wala naman akong alam. Kundi. So, pag interesado ka, syempre panuorin mo. And then, ipa-brush na po natin ng eggs. Ganyan. So, easy lang din guys. Ganyan. So, lahat po, iba-brush natin ng egg. Then, and then, ibibake natin siya ng 400 Fahrenheit. And then, bake natin ng 20 to 25 minutes. Depende po kung gaano po kalaki yung ating mga pastry. Yan lang.
So, ready na po yan ilagay sa oven. So, ilagay natin sa oven, guys. So, tingnan nyo yung itsura na. Ganito na. Yan. And syempre, yung oven is ready na. So, ayan is 400. Then, buksan natin yung oven at ilagay na yan sa loob. Ayan. So, hintayin natin, guys. Pero syempre, naluto na ako. Yun na lang ipapakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Ang sarap. Lagay natin dito sa plants. Ganda. Sarap-sarap, guys. Tingnan nyo yung bold ko. Ang cute.